Hello guys, what's up? Si Robby nga pala ulit, no? Ngayon is ibabahagi na natin yung build na ginamit natin last na video natin nung naka-GL kami. Kasi may mga nagtatanong na agad ng build, and to be honest is halos kaparehas lang naman siya ng mga ibang build guide ng LK na nakagamit ng ganitong klaseng build na Ymir build. Almost same lang sila, no? Nagkatalo lang siguro tayo sa accessories or sa skill set. Mostly sa skill set. Tsaka sa stats distribution. Or baka meron din pinagkaiba konti sa enchant, no? Pero usually, ng pinaka basic fundamentals yan is high def, vitality, and damage, no? Pero sa ginawa nating set is mostly pure damage. Parang secondary stats lang yung defense. Okay, start na natin, no? Bale, yung equipment natin is na-update lang nung last na build natin nung Ivory build na Clashing Spiral na pure damage din, na may konting survivability. So parang same lang din dito. Wala halos pinagkaiba, updated lang. So, last time kasi naka-season 2 tayo. Ngayon, naka-season 3 set na tayo. And chumamba tayo ng red equipment na shield. Tsaka, nagdagan din tayo ng 2 slot na Starry Aegis Knight. Tapos, ang ating enchantment, hindi ko to napapakita noon last time. Kasi, straightforward naman na to. Same na halos sa mga ibang guides. So, umilibon na piatak na 2%. Ayan, sa weapon, accessories, and yan, sa pangalawang accessories. Sa akin medyo malas tayo sa enchantment. Hindi tayo makakuha ng 2% na P-attack sa milibon natin. Pero okay na siguro tong P-attack na Pro. P-attack 66, P-attack 72 na may percentage, no. Pero kung hangga't maaari, kung kaya nyo, kung swerte kayo, 2 P-attack percentage, mas malupit yan sa ating outfit. PvP technique na P-attack na 2 sa ating backwear. PvP technique din na may P-def, ignore P-def. Importante ang ignore P-def sa build natin, guys. Tsaka of course, sa boots is meron tayong anti-P damage na may vitality. Kung 2 vitality, mas okay. And sa ating cloak naman, since wala naman tayong masyadong kina-counter sa cloak, 4 damage na rin ng natin na Star Strike. Tapos, sa shield naman, anti-P damage, kasi madami nga yung magic, natin, yung physical damage natin na class, na may vitality din. Hanggat maaari, guys, kung makachamba kayo ng 2 vitality, mas okay. And sa armor, ito lang yung counter crit natin sa armor, no? Just in case lang na meron tayong mga laban. And sa naman, mouthwear is naka-improve P-def tayo. Siyempre, for defense. And of course, may 2 tayong vitality na plus 5. Improve P-def din sa sa earrings. Tapos meron din tayong vitality, pero hindi 2. Again, guys, substats natin, mas maganda kung makakuha tayong 2 vitality. Then sa naman natin, sa headwear natin is naka superior P-attack tayo na 4. And of course, may ignore P-def tayo na 2. Ayan, importante kasi ignore P-def talaga sa build na to. Kung gusto nyo mabilis kayo maka-burst ng kalaban. Isa yun sa pinaka-pinofocus ko, no? Kung gusto ko yung mga ganong build na isang hit mo talagang mabubura yung yung DPS nila Pero again, siya, risky siya. Hindi siya ganun kakunat. Mapupunit ka talaga din kung magkakamali ka. So kailangan careful ka sa build na to. Hindi siya pang bardagulan talaga, no. More on assassin type ka na makunat ka. So medyo siya, malambot siya compare sa ibang LK builds. Ayan. So, papansin nyo yung power natin. Usually, dapat sa 340k na to Kaso, may bug yata yung season 3, no? Ang laki ng binaba niya. Though, tumaas naman yung stats natin. Ayan. Yung P-damage reduction natin, 180%. Pero, nagiging 156 something percent kapag golden thief bag tayo. Then yung magic damage reduction natin is 100% plus. Kung mag-buff naman tayo,
concentration. Bababa ang ating PDEF, no? Pero enough na yan para makasurvive tayo pagka na-assassinate natin yung damage nila. Makakatakas na tayo dun. Usually. So yun, ang ating P-attack is 12.7k. And P-damage natin is 159%. So yan. Pero ang isa sa pinaka natin dito, no? Pinaka pinafocus din natin dito kasi. Kaya medyo hindi mataas yung physical attack natin. Yan. Itong Ignore PDEF, no? 2.9 na siya. Ang goal ko dyan is 3k. Pero so far, okay na yan. Okay na yan, 2.9 para sa akin, no? And guys, yung feathers, kayo nang bahala magtimpla sa feathers nyo. Nakadepende na sa kung anong stats yung naglalak kayo. Okay, sa naman tayo? Sa skill set naman tayo. Ito siya guys. 10 na Ito, increase recuperative power. 5 sa sword mastery lang. And injure 10. Then riding 1. 5 yung cavalry mastery. Movement speed yan. And typical na lang, na build lang din ng LK dito sa second job. Pero tinen natin ng Sturdy Strike, Lion's Roar, and Iron Will for survivability tsaka damage na rin, no? And kung makapansin na, Sturdy Strike is naka-scale yung kanyang hatred tsaka yung damage niya based sa vitality. Ayan. So, napaka-importante ng vitality natin, no? Kaya max lagi yan. Tapos dito sa trans second job, kung magta-tank type kayo guys, ile-level 1 nyo lang itong concentration, no? Tapos ito naman ang ita-10 nyo. Usually gagamitin nyo lang yung concentration para sa pag-effect ng injure. And injure lang yung kukunin nyo dyan kasi kapag level 10 to, malaki yung bawas ng malaki yung bawas ng PDEF. Kaya gagamitin mo lang siya for injure lang, pang-recast lang na injure kapag wala ka na magamit. Tapos sa joint beat, ito yung pang-debuff, no? Masakit to kapag nagpo-proc. Every skills mo magpo-proc to, sasabay to sa mga Sturdy Strike mo. So sa case natin is hindi natin to ginagamit masyado. I mean nagagamit na siya pero hindi siya source ng damage natin. Kaya concentration yung level 10 natin. And of course Aura Blade, napakalaking tulong nito pagdating sa Ignore PDEF ng kalaban. Ignore Death ng kalaban. Kaya level 10 yan. Okay? Then Parry, level 1, hindi naman tayo tatangke. Hindi naman yun ang main purpose natin. Pero, kinukuha natin level 1 para sa passive effect na 10% chance na makapari ng P-damage. So, malaking tulong na yan. Kahit level 5 kasi to, 10% pa din. So, kahit level 1 lang. So, sa cards is tayo. Hydra plus Scale Worker, no? Pero pwede kayong pwede naman kayong mag-MVP card na Preoni, kung may maganda kayong Preoni card, kung nakaswerte kayo. O pwede rin naman yung Illusion na Preoni, kung madami kayong kalaban na naka-shield, naka-black. And sa ating shield naman is 2 horn. Kasi guys, hindi ako gumagamit ng Tara, kasi maraming naka-Doram na physical type, no? Tatagos kasi yun sa Tara. Brute kasi ang mga Doram, no? Pero sa horn, hindi, kasi physical damage naman yung binablock nito, no? Ayan, physical damage reduction naman binablock niya. So kapag mayroon tayong mga magic na kalaban, for example yung mga high wizard dyan, gagamit lang tayo ng GTB again. Malaking tulong yung GTB kasi 40% kaagad na magic damage reduction yan. Hindi na ako gumagamit ng Tara guys, binabasag ko na lang yan. And sa armor, naka-Cornutus tayo. Mapapansin nyo, hindi tayo gumagamit ng golem sa weapon, no? Okay lang kasi na mabasagan ng weapon kaysa mabasagan ng armor para sa akin, ha? Kasi pag nabasagan ka ng armor, sasabog bigla kasi yung HP mo kapag kapag nagkamali ka. So at least kung nabasagan ka ng weapon, makakapag-disengage ka, matatanggal mo yung basag ng weapon, then pwede ka ulit bumalik. Papakita ko mamaya sa mga PvP natin. Makikita siguro yun. May mga instances na gano'n. Then sa sa cloak naman, 2 Baphomet Junior na 2. Okay lang yung level 2. Pakuha lang natin yung agility plus 1. Hindi naman natin kailangan yung critical. I mean 2 star pala. Sa boots naman, ang gamit ko dito, kahit kano ang gamit nyo dito, kung anong gamit na meron kayo dyan, sa akin naman, Moonlight Flower, tsaka Infernal Nightmare. Medyo swerte tayo sa Infernal Nightmare, so
malaking tulong din tong G Plus 2. Tapos itong autocast yung Holy Light na. May ano rin yan, may impact din yan. And of course, pag 1 star siya, meron din siyang magic damage reduction na 3%. Okay na din. Sa ano naman, accessories naman tayo. Greatest General, Mantis. Sa isa naman is naka Stem Worm tayo na 3 star. And Injustice na 3 star din, no? Kung meron na akong pan 2 star na Injustice, papalitan ko na itong Greatest General. Sideware naman, naka-illusion card tayo ng Hero Orc. Orc Hero. Kasi, bukod sa kinukuha nilang P-damage, magic damage reduction dito na 5%, which is napakalaki, meron pa tayong Vitality plus 8, no? Napakalaking impact yan sa ating Sturdy Strike. Tsaka, of course, ito, yung anti-stun na din. Tapos, Maya Purple din. Again, meron na naman siyang Vitality plus 8. Bukod pa sa magandang impact niya na pakikita mo yung mga naka-hide, no? Naka-inv. Tsaka, syempre, meron din tayong P-damage and magic damage reduction. Ayan, magandang combination tong dalawa, guys, pagka Sturdy Strike build ka. Tapos, ano ko naman, sa mouthwear ko naman, tayo, AV Pacifier na 2 star and 1 star na double puppet. Pero soon gagawin ko yung dalawang double puppet, no? And ito, baka dismantle ko na lang din. And sa Drake natin, dalawang 1 star na Drake for P damage reduction. Yan, plus 11 yan. So, bali 22%. So, yun lang guys, no? Bali, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin na bago. Di bali, gagawa ko lagi ng mga guides na syempre mga builds na nakakatuwang gamitin, tapos tsaka quality content na rin sa pag-edit, no? Tsaka paglalagay ng montage, no? Kung gusto niyo yung mga ganun, and of course, kung may suggestions kayo, kung may gusto kayong request, is pwede naman kayo mag-comment sa baba, no? Gagawa natin ng paraan yan kapag may free time tayo, pag walang work. And yun lang. Enjoy nyo na lang tong ginawa kong gameplay ulit.